Nangangamba si Coach Yengao sa posibilidad na mapunta sa kanilang pressure kung hindi nila kakayaning talunin ng SMB sa unang laban. Naniniwala naman si Coach Tim Coe na hindi magiging madaling kalaban ng Phoenix sa quarterfinals. At ang ilan nating mga kababayan pumapalag sa pagkukumpara kay Bolbol at kay Soto. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Pagkakataon na ng SMB at Rain or Shine na ilabas ang kanilang bala para maungusan ng isa't isa sa nakatakdang bakbakan sa quarterfinals. At para kay Coach Yengao, mapupunta sa kanilang pressure kung makakalusot ang SMB sa unang salpukan. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Yeng sa report ni Olman Leyva ng Philstar. Kapag umabot sa second game, mapupunta sa amin ng pressure. Mas maganda na samahan nila ngayon kasama si Benny Boatwright kasi at mas mahusay siyang scorer kaysa sa import nila nung una namin silang makaharap. Problema yung matchup. Pero meron din naman kami mga bagay na pwedeng pumabor sa amin. So malinaw sa sinabi ni Coach Yeng mga ka-playoffs na alam niyang mas mahirap na ngayong kalaban or kaharapin ng SMB kumpara nung una nilang makalaban yan. Ang malaking dahilan doon si Benny Boatwright. Ramdam ni Coach Yeng na mas buo na yung chemistry ng SMB kasama si Boatwright at mas bagay siya sa system nila kasi nga kaya niya mag-score sa loob at labas. Kaya tama ang sinabi niya ni Coach Yeng, meron silang matchup problem dahil hindi madaling bantayan ng isang import na kayang maglaro bilang stretch big at scorer sa labas, di ba? Pero kahit ganun mga playoffs, hindi tunog takot si Coach Yeng. Ang dating na sinabi niya is parang nagpapaalala lang siya na kapag napunta sa do or die game 2 yan, mas lalaki yung pressure sa Rain or Shine dahil mawawala na yung kanilang twice to beat advantage. Yun lang yun. Kaya para sa Rain or Shine, sobrang importante ng unang laro mamayang hapon na kapag nakuha nila agad yan, yung panado, maiwasan nila yung momentum at kumpiyansang posibleng makuha ng SMB. Sa tingin ko naman, magiging dikitan at pisikalan ng laban na yan. Susubukan kasi ng Rain or Shine na pabilisin ng laro gamit ang kanilang energy and of course yung rotation, habang ang SMB naman gustong kontrolin yung tempo sa half-court game kung saan delikado sina Junmar at Boatwright. Kapag nakahanap kaagad ng rhythm ang outside shooting ng SMB, pwedeng mahirapan ang Rain or Shine talaga dyan dahil lalaki yung space para kay Junmar dito sa ilalim. Pero may dahilan din kung bakit kumpiyansa pa rin si Coach Yeng. Alam niyang mas athletic at mas mabilis tumakbo ang Rain or Shine kumpara sa SMB. At kapag napagod nila ang Beerman sa transition at napuwersa sa mabilisang laro, pwedeng lumabas ang edge nila lalo na sa fourth quarter. Kaya mamayang hapon mga playoffs, malaking laban to hindi lang sa talent kung hindi sa diskarte. Kung sino yung makakapaglaro sa gusto nilang tempo, malamang sila yung magkakaroon ng kontrol sa serye. Kung mapupunta ang pressure sa Rain or Shine sakaling manalo ang SMB sa unang laban ng quarterfinals, focus naman ang Gene Kings sa magiging laban. Base sa pahayag ni Coach Tim Coe, hindi magiging madaling kalaban ng Phoenix sa kanilang bakbakan. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Alam naming mahirap yung haharapin namin trabaho, pero sa ngayon kasi nakatuon muna kami sa paglalaro ng isang laro muna. So simple lang yung sinabi ni Coach Tim pero malaking bagay ang ibig sabihin niyan mga playoffs. Ramdam mo na kahit hawak ng Barangay Ginebra yung twice to beat advantage laban sa Phoenix, ayaw niyang maging kampante ang team niya. Alam niya na sa playoffs, isang maling laro lang, pwedeng magbago agad ang momentum. Kapansin-pansin din na hindi siya tumitingin kagad sa susunod na round o sa posibleng kalaban, di ba? Ang focus niya is one game at a time na matagal ng mentality ng mga veteranong championship teams. Dahil alam ni Coach Tim na delikado yung Phoenix kapag nakahanap ng kumpiyansa at rhythm, lalo na sa mabilisang laro at outside shooting nila dyan. And siguro sa totoo lang mga playoffs, may dahilan kung bakit niya sinabing mahihirapan sila dyan. Kahit dihado sa papel ang Phoenix, hindi sila basta team na pwedeng baliwalain kasi Kapag naging mabagal ang depensa ng Ginebra o pumalya yung kanilang execution, kayang samantalahin yun ng Phoenix mga ka-playoffs. Kaya gusto ni Coach Tim na manatiling laki ng kanyang players imbes na isipin agad yung mas malayong target. Sa huli parang pinapakita lang ni Coach Tim na kahit isang Ginebra sa pinakamalalakas at pinakabeteranong teams dito sa PBA, hindi pa rin sila tumitingin sa sarili nila bilang safe, di ba? At kadalasan, yun ang dahilan kung bakit nananatiling mapanganib ang mga team na hawak niya sa playoffs. Disiplinado, focus, at hindi nagpapadala sa hype or kumpiyansa. Samantala sa kasalukuyan ay nangunguna sa best import category si Bolbol na kasalukuyan ding inihahalin tulad ng netizen kay Kai Soto. Si Kai na absent sa nakaraang window ng qualifiers. Kaya para sa ilang netizen, humanap ng iba para mapunan ang pangangailangan kay Kai Soto sa Gilas, Pilipinas. Narito ang kanilang pahayag. Tutukan natin si Anonymous sa comment section ng Playoffs sa Playoffs YouTube channel. Ang layo ng level ni Bolbol kay Kai Soto, wag na siyang habulin. Sa susunod, kuha na lang ng bagong naturalized na matangkad
katulad ni Blatch at Bolbol para hindi makaramdam or hindi maramdaman ang pangangailangan kay Kai Sotto. So maiintindihan naman natin kung bakit may mga fans na ayaw talagang napapa-compare kay Bolbol. Ito si Kai Sotto dahil magkaiba talaga sila ng development at experience. Si Bolbol kasi dumaan sa environment or dito sa NBA environment at kitang-kita sa skill set niya yung pagiging polished ball handling, shooting, shot creation at depensa. Samantalang si Kai Sotto mas traditional na big man ang laro at iba rin yung role na hinihingi sa kanya sa mga teams na napupuntahan niya. Pero medyo mabigat din sabihin huwag nang habulin si Kai Sotto para sa Gilas dahil kahit hindi pa siya kasing level ni Bolbol offensively, malaking bagay pa rin yung height. Sabi nga nila hindi mo naman pwedeng maituro yung height. Yung rim protection, di ba? And of course, yung familiarity niya sa sistema ng Gilas. Bata pa rin si Kai Sotto kumpara sa maraming big men at posible pang mag-improve lalo na habang tumatagal. Totoo din naman na malaking tulong sa Gilas ang pagkakaroon ng dominanting naturalized player na katulad ni Andre Blatch at Bolbol. Sa modern international basketball kasi napakahalaga ng versatile big na kaya maglaro sa loob at labas. Kaya maiintindihan talaga kung bakit maraming fans ang gustong makakita ulit ng ganong klaseng naturalized player. Pero sa dulo mga playoffs, hindi naman kailangang mamili lang ng isa, di ba? Mas delikado pa nga ang Gilas kung may Sotto ka na local big tapos may elite naturalized player ka pang katabi niya, di ba? Kapag nagsama yung dalawa, nagsama yung haba, rim protection at versatility, mas lumalakas ang laban ng Pilipinas kontra sa mas matatangkad na international teams. So guys, maraming salamat.